Palataya. Sabi po sa mga talatang ito, kapatid, sabi ni Apostol Pablo, uulitin ko po sa inyo, kapamithiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang kaloob na Espiritu. Lalo na. Yung pangalawa po, pinakita sa inyo sa screen. Lalo na ang salita ng mensahe ng Diyos. Mensaheng mula sa Diyos. Yan po'y karaniwan sa atin. Amen po ba mga kapatid? Mamaya, pagkatapos ng ating panambahan, bababa tayo. No? Makikita niyo po kung paano gumagalaw, kumikilos ang salita ng Diyos sa ating iglesia. Makikita niyo po kung paano kakain ng maayos salo. At mamaya po, makikita yung meeting natin sa LOL. Amen po ba? Makikita niyo po sa mga regulasyon na inilahad ni Apostol Pablo sa iglesyang hinirang ng Diyos. Yan po ang kikilos. Kikilos po yan, mga kapatid. Pero tignan po natin ang sabi po, pakapiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga spiritual, lalo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Sabi po doon sa 13 po, hindi po nawawala sa inyong mga isip, mga kapatid, tungo sa inyong puso, mahalaga po ang pag-ibig. Sabi niya, makapagsalita man ako, chapter 13 po, tandaan niyo po, mga kapatid, makapagsalita man ako sa iba't ibang wika, kung wala naman akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. Kaya po, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, pakamitiin ang pag-ibig. Ano po ba nakapaloob sa pag-ibig na itinagubilin ni Apostol Pablo sa buhay po ni Timoteo? Wala po sa inyong screen, pero samahan niyo po ako sa pagbubuklat ng inyong mga sa aklat po ng unang Timoteo. Kabanata 1, talatang 5. 1 Timothy chapter 1, verse 5. Ano po ba nilalaman ng pag-ibig sa Pablo? Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay. Hindi basta po salitang pag-ibig. Kailangan nagmumula sa pusong dalisay. Una. Pangalawa, malinis. Pusong dalisay, malinis na budhi. At tapat na pananampalataya. Yan po ang pag-ibig na itinagubilin po ni Apostol Pablo para sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Masigasig niya po dinidisciple Timoteo. Yan po ang tagulin niya. Pusong dalisay, malinis na budhi, tapat na pananampalataya. Yan po ang kalakip na tunay ng pag-ibig. Okay, balik po tayo mga kapatid, no? Kaya niya po nabanggit pakamitiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin, desire po yan. Mga puso. Ang mga kaloob na ito. At tandaan po natin ha, hindi po yan basta mababasa atin. Pamimitiin natin. Bigyan mo po ako ng lakas ng loob na makapagsalita ng salita ng Diyos. Amen. Lahat po, hinihiling natin sa Diyos ang lahat ng mga kaloob na to. No? Lahat po, kung ang kaloob mo halimbawa ay pagbibigay. Sabi po ni Apostol Pablo, magbigay tayo ng masaya.
ine-exercise po natin lahat. Hindi natin desire natin ang mga iba't ibang spiritual na kaloob sa atin ng Diyos. Para makita po natin kung paano po inog. Tumatakbo ang ating iglesia. Lahat po yan ay mga reputasyon, tuntunin, instruction, nasa salita ng Diyos. Okay. Next. Verse 2, purihin ang Diyos mo, ha? Ang nagsasalita ay sa Diyos. Kanino po siya nakikipag-usap? Sa Diyos. Kapag ka nag-i-speaking in tongue ang bawat isa sa atin, sa Diyos ka nakikipag-communicate. At hindi sa tao. Para nakikita po natin ang magsisilbi po yung wanag sa atin. Kaya hindi tayo dapat kung dumating ang isang araw, mag-isip sa inyong lahat. Sapagkat yan ay kaloob ng Diyos. Amen po ba? Yan po, no? Nagsasalita sa iba't ibang wika. Sa Diyos, nakikipag-usap sa tao. Sapagkat walang nakakaunawa sa kanya. Ibang lingwahe po. Paano natin siya maintindihan? Ngunit, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Susunod na talaka. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao. Okay, ha? Kapag kami nakikita po kayong halimbawa ko po, no? Na nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Tignan niyo po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Upang patibayin ang kanilang pananampalataya. Okay, patibayin. Hindi po nakalugmok. Kundi patibayin. Stand still. Sa ating pananampalataya. Palakasin ang kanilang loob. At sila'y liwin. Hallelujah. Kaya po mas benepisyo po, maraming benepisyo po ang mga kapatiran na nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Tingnan niyo po, napapalakas niyo po yung mga taong kasama niyo sa inyong paligid. Napapatibay niyo po ang kanilang pananampalataya at bagkus kasama po naaliw tayo ng mga salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen po. Okay, verse 4. Ang sariling pananampalataya ang pinapatibay na nagsasalita sa iba't ibang wika. Sarili niya lang po, no? Kapag halimbawa, ako nag-speak ako sa Diyos. Ang sarili ko lang po ang pinapatibay. Sapagkat kung magsasalita ng iba't ibang wika. At kung wala naman magpapalit. Wala kayong mabebenepisyo mga kapatid. Tingnan po natin, pinapatibay na nagsasalita sa iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinapatibay ang pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Mamaya po mga kapatid, meron po akong surprise sa inyo. Tingnan niyo po, mamaya po ipapakita po natin for the glory of God. Para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Next slide, kapatid. Nais ko sanang kayong lahat. Masdan niyo po, sabi po sa instruction ni Apostol Pablo. Sabi niya, nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Ngunit, sabi po ni Apostol Pablo,
mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensahe na nagmumula sa Diyos. Tingnan niyo po, nakakapagpatibay yan ng ating pong iglesia. Body of Christ, ang mga mananampalataya. Okay, susunod kapatid. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Ay sa nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Maliban na lamang kung may magpapaliwanag ang kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. Kung meron daw po, sabi ni Apostol Pablo, na magsasalita sa inyo, sa bawat isa sa atin, ng iba't ibang wika, kailangan po may magpapaliwanag nito. Amen po ba? Sabi niya po dyan na kailangan may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. Nakikita niyo po yung approach ni Apostol Pablo talagang mahal niya po ang iglesia ng Diyos. Hallelujah. Lundag po tayo. Kapatid na lundag po tayo sa mga talatang 22. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang himalang. Miracle po yan, no? Sunday po, sister, brother, magsalita ng iba't ibang wika. Mag-group tayo. Sapagkat yun po ay isa sa kaloob ng Diyos. Pero, kailangan maipaliwanag niya sinasabi. Amen po ba? Sabi niya po diyan, no? Kung gayon ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isa himalang po yan. Para sa mga hindi sumasampalataya. Miracle po yan para sa hindi mananampalataya. At hindi para sa mga mananampalataya. Okay, talatang 23. Sorry po, letter B. Ngunit ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ay himala din naman. Na makikita niyo po mamaya niyo po sa inyong kalagitnaan. Para sa mga sumasampalataya, miracle po yan para sa ating mananampalataya. Mga believers, tagasunod ng Diyos. At hindi sa mga mananampalataya. Pagka ba daw po ikaw ay tumayo, no? Sa mga Bible study at pahayag ka ng mensahe. Yung small group, sa loob ng iglesia. Maging dito sa pulpit na po, nagsalita ka ng salita ng Diyos. Nagsasalita ka para sa mga mananampalataya sa iglesia, mga kapatid. Purihin ang salita ng Diyos. Okay, tuloy. Talatang 23, kaya kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng ibang mga wika ang lahat. At may dumating. Meron daw pong dumating na tao, no? Taong walang kaloob. O hindi sumasampalataya. Hindi kaya nila sasabihin na paaliw kayo? Kasi wala po sila, hindi sila mulat. No? Sa kaloob na magsalita ng iba't ibang wika. Kaya malamang sabihin tayo aliw. Kasi po wala silang kaloob yung kaya hindi nila naiintindihan. Susunod na talata. Ngunit kung ang lahat, listen po church. Lahat po ha, bata, matanda, isa sa mga maliliit ng iglesia. Ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe,
mula sa Diyos. The Word of God. The Word of God. Ang salita ng Diyos. Ang magandang balita. Sabi niya po diyan, nagsasalita. At dumating doon ang isang taong walang ganong kaloob. Oo. Susunod ka. Hindi sumasampalataya. Listen po, tignan po natin ang kapangyarihan ng nagsasalita. Ang mensahe mula sa Diyos. How powerful. Tignan niyo po. Hindi sumasampalataya. Malalaman niyang siya'y makasalanan. Hahatulan siya ng lahat ng kanyang narinig. Susunod. At mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya siya'y luluhod siya at sasamba sa Diyos. At sasabihin niya, tunay nga, kasama ninyo ang Diyos. Amen po ba? Kapatid? Tingnan niyo po ang nagsahayag ng salita ng Diyos. May power po yan. Power to convict. Opo, sinasaliksik po yan pag nagtao. Ang naghahayag ng salita ng talaga pong napakita ng Pablo na ito po makapangyarihan sa lahat. Sinasaliksik po niya ng laman ng puso at isipan ng taong makasalanan. Balikan po natin verse 24, kapatid. Ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang taong walang kaloob o hindi sumasampalataya po sa kanya, wala siyang kaalaman, walang kaloob at wala ring pananampalataya. Malalaman niyang siya'y makasalanan. Hahatulan siya ng lahat ng kanyang narinig. Susunod. At mabubunyag ang lihim ng kanyang puso. Hallelujah. Purihin ang salita ng kaya. Luluhod siya. Sasamba sa Diyos. At sasabihin niya, tunay nga, mga kapatid, nakasama niyo ang Diyos. Ang sarap naman palakpakan ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tingnan niyo po ha. Kaya po mahalaga. Tagalog tayo. Gamitin natin kahayag salita ng Diyos. Tagalog. Kung tayo po Ilocano, no? At makakausap natin puro Ilocano, mag-usap tayo ng Ilocano. Tama po ba? Okay na? Ayan po. Verse 26. Yan po, tignan natin po kung kumikilos ang salita ng Diyos sa iglesia natin. Ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kung sa inyong pagtitipon, okay? Traction po. No? Ni Apostol Pablo. May umaawit. Check. Kita niyo po, no? May umaawit. Sa inyong pagtitipon, sa small group niyo. Minsan po, nagpapaawit din sila. Amen po ba? Kanilang pagtitipon. May nagtuturo. Check. Niyo po. May naghahayag ng kalooban ng Diyos. Check. Susunod. May nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Tupalo po yan. Meron po. Praise the Lord. Kaya lang, kailangan ipapaliwanag po, no? Kung ano yung iba't ibang wika na kanyang yan sa ikapagpapatibay ng ating iglesia. Mga kapatid, kung nakahanda po ang inyong mga gadget, tinatawagan ko po ang aking minamahal na apo bago tayo magtapos. Timoteo. Punta ka, Gavin. Sorry po. Susunod na lang po si Timoteo. Gab, halika. Si Gavin po ay mahigit 5 gulang. Mahigit alagaan.
Tandaan niyo po yung mga gadget niya, pwede na simpunan. Mas mo, ha? Okay, kung handa na po kayo, no? Listen po, ha? Magsasalita po muna ako. Malaki po ang role ng mga magulang at mga lola at lolo. Amen po ba? Tignan niyo po, ha? Ang role po ng mga magulang, ng tatay at ng nanay para sa kanyang anak, at ng lolo at lola para sa kanilang po ay napakalaki po, mga kapatid. Napakalaki po. At tayo po'y tinagubilan na magtanim ng pinhi ng salita ng Diyos. Magtatanim lang po tayo at magbibili ng pinhi ng salita ng. At ang role po ng Diyos para sa atin, ang patubuin ito at palaguin. Amen po ba mga kapatid? Okay, ha? Morning, my daddy. The Bible tells us that Jesus died to give us life and righteousness. For God so loved the world that He gave His Son to should everybody who should not perish in have life. God bless you all, my dear brothers and sisters. Thank you. Very good. Oh, praise the Lord, ha? Kapag po natin ang ating Diyos. Oh, praise the Lord, ha? Ito po, no? Ulitin ko mga apat. It's for the glory of God. Ang lahat po ng ito'y kaluwalhati. Kaya po, ang role natin na ginagampanan ng mga tatay, nanay, lolo at lola ay ang magtanim ng binhi ng salita. Amen. At ito po'y diligan, ha? Continuous lang po. Continuous lang po na. Pero laging timing po. Laging nasa timing lamang po tayo. Kasi po, marami tayong yung mga kabataan niya. Lagi po niyan dala yung gadget niya. Hindi mo talaga maaagaw ang kanyang attention. Mga kapatid, isa po, isa po sa pinakamainam na estratehiyang ginagamit ko po. Naikwento ko po ito. Brother Romy po, napapunta kami ng mag-DS. Ano po? Sa Wood State po, no? Naikwento ko sa kanya po ito. Estratehiyang habang pinapaliguan. Kanya po. Habang pinapaliguan ko siya, kasi walang gadget. Ang galing ng Diyos. Habang pinapaliguan ko siya, pinupunasan ko siya, pinupunasan ko po ng lotion ng kanyang katawan. Binibihisan, sinusuklayan. Binubuo ko po yung salita ng Diyos. Ibinibuild ko po sa kanyang isip, Lana ko yan, sariling buhay niya na po yan. Laging ganun lang po, no? Hindi ko po alam kung paano gagawin sa inyo ng Diyos, no? Mga estratehiyang niya. Pero kailangan tatanim tayo. Huwag tayong aasa na meron tayong wala naman tayong inihasid na binhi ng salita. Kaya po yan, no? Sabi po, sa miracle na merong makapagpahayaw ng mensahe mula sa Diyos. Yan po, ha?
Tingnan niyo po, tuloy-tuloy po mga kapatid. Tayo na po. Tayo po tayo na. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Ayan po yan, dahan-dahan lang po ha. Hindi kakayanin na pwersa. Ang mga batang yan, maging mga Bible LOL po. Huwag natin pwersahin ang tao. Laging timing lang po. Salamat po. Tahan na ng mga awiting pasasalamat.